Reactionan muna natin. Sige Kuya G, titignan ko po. Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Itagta rin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ang pangalan ko, kaso. Na yan, kaso ng kaso. Oo. Ngayong Lunes, sila naman ang sasagot sa akin. Kung makapagsalita si Kulaong, parang no? Parang alam mo yung parang sigurado siya. Parang kayang-kaya niya talagang gawin. I'm sure bukas may upload si MJ tungkol dito. Sa ating, talaga naman yung ginawa sa atin ay hindi ho makatao. Hindi ho makatao yung ginawa sa atin. Huwag na ho tayo magsalita ng pangit kung kanino man sa kanila. Basta sagutin natin kung may demanda sila sa atin, sagutin natin. Ako po yung nagpapasalamat sa mga prosecutor ng Parañaque sapagkat nakita po nila na yung mga ikinaso po laban sa akin ay gawa-gawa lamang. Unang-una ho, hindi ko ho sila personal na kilala. Hindi ko ho kilala ang kanilang mga pangalan. Isa lang naman ho ang kalabang mo dyan. Alam na ho natin kung sino yun. Di ba? So, ayoko nang banggitin yung pangalan niya at ayoko na rin magsabi ng pangit sa kanya. Kung siya may sasabihin pangit sa akin, kasuhan uli natin. Ganun lang ho kasimple yun. At ang sasabihin ko, ay hindi ko ho i-atras ito. Yung ating karapatan na lumaban ng patas at ratuhin ng tama. Hindi ko ito i-atras. Baliktarin man ang watawat. Hindi ho ako magpapaawat. Maggera man ng hayop sa gubat, maghalo man ng balat si tinilupan, maggera man ng hayop sa gubat. Hindi ko i-atras ito. Aho. Kung hihingin ng pagkakataon na wala akong gagawin kundi magkaso habang ako'y nabubuhay, ay di tagtarin natin ang kaso. Oo. Bawat salita niya na may kaugnayan sa pangalan ko na may sinabing pangit, kasuhan natin ang kasuhan. Mayaman naman siya, di ba? Marami siyang pambayad na abogado. Di tagtarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. Walang problema. Kada may sasabihin silang pangit, magpo-post lang ng pangit na nakamention ang pangalan ko, kaso. Na yan, kaso ng kaso. Oo. Kala mo napakadali lang no? Yun nga yung matindi dito kay Kulaong. Sa totoo lang po, mas madali magtayo ng parisan kaysa magdemanda. Ngayon sa panahon ngayon. Bakit? Kasi po naiba na nga yung standard ng pagkakaso. Kung dati probable cause, akit na sa korte yung kaso, game na. Ngayon, kailangan pong maipakita mo sa korte na merong prima facie evidence. Yan ang hindi naiintindihan nitong si Kulaong kasi nga syempre, ano ba naman pang-intindi niyan? 'Di ba? At talaga namang hindi niya maiintindihan niya kasi nga mahina bumbunan niya si Kulaong. Sa kaysa pa, ang akala nga kasi ni Kulaong ay pwedeng maging hanap buhay katulad nung ginagawa niya dati, yung pagkakaso na parang hanap buhay. Yung mga nabubudol niya noon, ang nangyayari, yun pa yung kinakasuhan ni Kulaong. Reasonable certainty of conviction. Ayun nga, yung may prima facie evidence tapos mataas ang level ng conviction. Yung talagang mako-convict siya. With prima facie evidence. Hindi katulad noon, may probable cause lang, game na. Rat na. 'Di ba? Kaya yung si Kulaong, yung pagyayabang niya na yan, I think, tingin ko, merong inuutos si Kulaong para magpadala ng pera sa kanya. OFW yan, tingin ko, o mayaman na migrante sa ibang bansa. At gusto niya
na etong taong to magpadala ng malaking pera. Bakit? Kakasuhan ng kakasuhan daw si Makagago. Magkakaso na magkakaso. Susuportahan siya sa pagkakaso. Kaya niya sinasabi yan. Kasi meron na siyang kinakausap na OFW na magbibigay sa kanya ng pera para magkaso ng magkaso. Pero alam natin, may magbibigay dyan talaga. Pero hindi niya ipangkakaso. Putya, pambakarat na yun eh. Pangcraps na yun eh. Diba? Pang-poker na yun. Pang-mahjong na yun. Bakit mo pa ipangkakaso? Panalo ka na dun eh. Sa casino eh. Ate Jonah, hello po ah. Kaya etong si Kulaong, yan ang iniisip ko. Kaya niya sinasabi ngayon na siya ay magkakaso na magkakaso. Ano po gamit nyo pang pay kay YouTube? Okay. Kala ko kung ano eh. Ang ano yan, alam ko kailangan nyo dyan. Credit card, debit card, ATM, kahit anong ATM. Yun po ang kailangan nyo dyan. Okay. Nagyayabang na naman. Oo nga. Ate SM. Actually, lahat yata tayo eh. Ate Matcha Mochi, yung ulo ni Kulaong walang laman. Patubuan lang ng buhok ang ulo niya. Tagli si Kulaong. Pinapakita yung picture ni Abby Siwang. Hindi magtatagal, mahuhuyo na naman si Kulaong. Kuya G, actually, hindi talaga po magtatagal. Kuya Kenkel, ayan, di ka sure. Sir G, baka bukas nasa hoyo na yan. Yung mag-uuto na naman si Kulaong. Oo nga. Yun, oo, Joka, gumon. Ewan ko ate, basta kung ano man yan, prima pachi, prima paishi, kung ano man tawag dyan ate, basta yun na yun. Wala kang bayad pang notaryo, Kulaong, hindorotot ka talaga. Ate Jonah, hello po ah. Kenkel, pwede. Pwede yung Gcash sa Maya. Actually, nung nakaraan, ginamit ko dyan mga yung Maya na na card. Kasi diba, rin yun, Visa. 700 count kay MG, dapat bayaran niya na. Dapat bayaran niya, naku, 45,000 for every count. Hindi pa natin alam kung ano po yan, kung totoo yan. Basta ito, tingin ko dito si Kulaong, kaya niya sinasabi ang magkakaso na magkakaso. Meron siyang kausap na magbibigay sa kanya ng pera at ang gusto nga, magkaso siya ng magkaso. Pero ang tanong, gagastusin ba talaga ni Kulaong yan sa pagkakaso or paiikutin muna, palalagoin muna doon sa Sheraton, sa Resorts World, Mayaman naman sila nga tayo wala tayong pambayad na abogado, pero dahil sa pagmamahal ninyo lahat sa akin, patuloy nating ipinagpapatuloy ang ating paglaban. Kakaining itik lang ang tinatakot. Hindi ho tayo kakaining itik. Ang pinagtatatakot, yun ba tinatakot? Yun ang akala nila. Syempre, di ba? Tayo, wala po tayo sasabihin pangit sa kanya. Pinagtatatakot ikaw nga itong nananakot. Diba? Ikaw nga gumagawa ng pananakot kung kani-kanino eh. Ay po tayo ngayon para kumustahin kayo at ibalita ko sa inyo yung magandang balita na yung... Kakaning itik naman talaga si Kulaong. Diba? Kung yung nakita natin magbabase lang tayo doon sa nagngangangal siya doon sa press con. Yung umangal-ngal ng ganun, kakaining itik yun eh. Bakit? Wala kang magawa. Kasi napa-press con ka, diba? Pero actually, gusto niya rin naman talaga magpa-press con doon para makapagpasikat. Kasi achievement sa kanya yun eh. Para sa kanya, achievement yun. Apela nila sa ikinaso sa akin nung Joanna ay na-denied na po ng prosecutor. Kumbaga, dinismiss po yung kaso noon for lack of jurisdiction and no prima facie evidence with no certainty of conviction. Inapila po nila. Karapatan po nila yun. Ngayon po, kanina ko lang po natanggap
Yung order na pinadala ho sa akin galing sa bahay, pinadala ho sa dati kong tirahan sa MR Luna. Alam naman ho natin kung bakit ako umalis ng BF Homes, nakatatlong lipat ho ako ng bahay dyan, 3 taon din ho akong tumira dyan, dahil nga ho sa pangaharas nila. Hindi, alam nating hindi. Diyos ko. Wag ka nang ganong kulaong. Alam naman natin na kaya ka umalis doon. Una, wala ka ng pang-upa. Mahal, napakamahal ng upa doon. Wala ka ng pang-upa. Pangalawa, pinagtataguan mo yung mga warrant of arrest na posibleng dumating sa'yo. Diba? Kaya nga nag-stay ka na lang sa hotel eh. Kaya nga paikot-ikot na lang para hindi ka mahuli. Kaya lang, nung lumalamong ka ng salad sa Sheraton, nahuli ka. Hinaras ho nila tayo ng hinaras. Madaling araw, binibidyohan yung bahay natin. Sa Warsaw, sinugod pa ho tayo noon. Sa Warsaw, di ba? Tapos sa MR, sa Inner Circle, pinost. Yan, actually yan mamaya. Malalaman nyo po yan. May malalaman po kayo patungkol dyan sa issue na yan. Nila, madaling araw. Tapos sa MR Luna. Pero natanggap ko po yung order kanina. Ang nakalagay po ay binasa ko ho yan sa live ko kanina na ang nakalagay ay denied for lack of merit. Yun na yun. So, nung una, dinismiss ho siya dahil no prima facie evidence with no certainty of conviction plus lack of jurisdiction. Inapila ho nila, which is karapatan naman ho nila yun. Ngayon ho, finality, denied for lack of merit naman. Okay? So, maraming salamat po. Hingit sa lahat sa Diyos. Yan lang po ang magandang balita ko sa inyo sa mga supporter ko na kahit papano po ay masasabi natin na yung mga ikinaso nila sa akin ay gawa-gawa at gawang kutsero. Opo. Iyan na ho ay isa sa mga patunay. Opo, na talagang gusto lang nila akong kasuhan. Pero sa Lunes naman po, sila naman po ay sasagot. Yun ho, hindi po gawa-gawa yon. Sapagkat nalalaman ho ng buong Pilipinas kung paano nila ako hiniya habang ako po ay nakaposas at nakadamit ng pambilanggo doon sa kampanya. Opo. Ay nako, kulaong. Nabanggit niya yan, 'di ba? Binanggit niya yung tungkol diyan sa kaso na sinampa ni Ma'am Joanna. Actually, yun nga po yung isang dahilan eh. Kaya nga po kaya po namin kayo pinagme-member only para yung malalaman yung information kasi talagang percent information to mula sa reliable source. Pero, yun nga po, hindi po pwedeng i-disclose sa public. Kaya nga po parang magkukwentuhan tayo doon na mga magkakaibigan. Parang meeting tayo doon na tayo-tayo lang. Yun po yun. Nagtatago siya dahil maraming nagkasa sa kanya. Yung mga mamis, saan address ang ilalagay. Gago talaga. Yun nga eh. Hindi niya alam na yan ay magiging disadvantage sa kanyang kinakaharap na mga problema ngayon. Tolmac, saan ka ba bumibili ng sombrero? Ang gaganda ng collection mo. Actually, hindi po ako bumibili. Bihira po ako bumili. Eto, bigay lang to. Galing kay Ate Nika Pinay sa UK. 3 sombrero, 2 Warriors, 1 Lakers yung bigay niya. May nagbigay sa akin ng mga tawag dito, yung mga Chicago Bulls. Kasi dati Chicago Bulls lang gusto ko sa Nike eh. Ngayon, nakaisip na ako na maganda rin yung mga design ng mga ibang NBA team. May chikahan tayo after nito, yun nga. Mahuhuyo talaga, Kuya G. Mahuhuyo talaga. At syempre, Kuya Kel, hindi pwedeng sa pagpapatotoo ni Kulaong ay hindi niya bibigkasin ang pangalan ng Panginoon. Kasi alam naman natin na si Kulaong, kailangan niya magpatotoo. Kasi kung wari sa salita niya lang, sino maniniwala sa kanya? So, syempre, kailangan niyang bigkasin ang pangalan ng Panginoon na kunwari, kaloob ng Panginoon na naman yung nangyayari sa kanya.
Yun ang ano nito, yun ang ano niyan si Kulaong. Ah, magkaso na naman si Kulaong sa iba at yung kinasuhan niya ay magbebela. Eh siya, anong pera pang bail niya for 700 count from MG? Eh, yun nga. Okay, Mac, waiting nga tayo kay Sir G pag uwi ng sombrero. Talaga ba? Ayun. Yan po ang ano, yan po yung basta mamaya, yan yung mga ilan sa mga points na ating pag-uusapan. So plakin natin si Kulaong dito din sa video na ito. Ah, ang ano pa dito, ang mag-aara pa dito talaga kay Kulaong. Parang siya yung victim eh. Parang siya yung kawawang-kawawa. Parang ganun yung ano, yung dating. Akala mo yung biruin mo yung kanya mga pinagmumura, sinabihan niya ng kung ano-anong masasamang salita, ang dating parang yun pa yung gumawa ng kasalanan sa kanya. Parang etong sila ano, sila MG pa ang gumawa ng katarantaduhan sa kanya. Eto post ni MG Norman Mangusin yan mismo ang motibo. Bakit hindi ka mananalo? Imaginein mo yun, nakatikim ka lang ng konting hinga. Akala mo naman ay talagang tapos na. At hindi lang yun, akala mo simula na to ng mga magiging panalo kuno mo. Dalawang content ko next week tungkol dito. Isa tungkol sa kaso ni Joanna, pangalawa tungkol sa kinaso ni Norman sa amin sa QC. Makikita nyo lahat bakit nakakatawa ang lahat ng ito. Hindi nyo kasi maintindihan kung kay Norman manggagaling. Ilalahad ko sa inyo ang full details sa ngayon. Happy weekend. Enjoy ko muna ang aking crayfish at tilapia. Ayun. Ito pa. Yung mga fans ni Norman, hindi ba dapat nagbubunyi kayo ngayon? Ha ha ha, bakit ganun? Bakit wala kayo ngayon? Panalo siya kuno, 'di ba? O talagang hype-hype lang ang naging suporta nito nung nakulong siya. Yan, kita nyo naman ang kahambugan. Pero relax lang, may tamang timing sa lahat. Tapos ito pa po, Norman Mangusin won against Joanna Lopez. Congratulations Norman Mangusin, panalo ka na. Ikaw ang tunay na may bayag. Sobrang tindi mo. Naiiyak na kaming lahat. Sana tigilan mo na kami. Ayaw na namin ng gulo. Love you, Norms. Ay, naku po. Sino ba to? Itong nakadila na to, nakadila kay Kulaong. Naku po, sino kaya yan? Yan po yung ano, mga pwede nyo pong malaman mamaya sa ating ano, sa ating pong ano. Okay. Sige po ate. Okay. Pa-shoutout daw Ergina family from Muntinlupa. Okay, nag-iipon ako ng cup sa inyo. Hinihintay ko yung Pinay na uuwi, ipapadala ko sa kanya. Okay. Salamat na agad dyan. Aba, matindi. Kasi wala na kaming OFW box dito sa Switzerland. Doon lang sa Italy or Germany meron sila. Okay po. Yung dating nag-OFW dito sa Switzerland, kabro ko, pero hindi na siya nagpapadala sa Pinas dahil pagod na raw siya. Si Abby Siwa ba yun? Okay, hindi ko kasi nakilala eh. Iba yung itsura, no? Si Abby yun pala si Abby Siwa, may edad na rin eh, no? May edad na, hindi na katulad nung dati. Nanonood ako dati nung ano niyan eh, nung mga ano tawag doon, yung dating mga ano niyan, show niyan dati. Napapanood ko kasi late night yung mga show niyan dati. Ay nako talaga si Tito Norms. Talagang matinding laban ang binibigay ni Tito Norms sa kanyang mga sa kanyang mga basher.
Ay, nako. So, maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.